El Filibusterismo, buod ng Kabanata 8. Maligayang Pasko. Pagkagising ni Huli, namumugto pa ang kanyang mga mata. Naisip niyang baka sakaling maghimala ang birhen. Umaasa siyang may 250 piso para sa pagtubos sa kanyang ama. Ngunit walang himalang nangyari. Walang himalang naganap sa araw na iyon. Sumikat ang araw at umihip ang hangin. Narinig ang tilaok ng mga manok sa paligid. Tiningnan ni Huli ang perang inilagay sa ilalim ng imahen. Hindi ito nadagdagan. Pinilit niyang huwag malungkot at magpatuloy. Habang nagbabalot ng damit, napaiyak si Huli. Hinawakan niya ang laket o agnos na bigay ni Basilio. Saglit niya itong binitawan, ngunit agad ding binalikan. Nakita ni Huli ang nunong nakatanaw sa kanya. Nagbilin siyang ipaalam na siya sa ama na siya ay papasok sa kolehiyo. Halos maiyak ang matanda habang siya ay papaalis. Habang naglalakad, huminto si Huli at napaiyak. Saglit siyang nagpahinga sa ilalim ng puno. Pinilit niyang magpatuloy kahit mabigat ang loob. Samantala, naiwan si Tandang Selo na mag-isa sa bahay. Pinanood niya ang mga taong magagara ang suod. Lahat ay papunta sa simbahan upang magsimba at mamasko. Nang dumalaw ang ilan kay Tandang Selo, sinubukan siyang kausapin. Ngunit walang malinaw na salitang lumabas sa kanyang bibig. Impit na tunog lamang ang narinig. Nagkagulo ang mga tao sa kanilang nasaksihan. Napagtanto nilang napipina si Tandang Selo. Ang maligayang Pasko ay nauwi sa lungkot at katahimikan.